Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Geneva Timuha Marin na nagmula sa BSED Filipino 3B. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa tula hanggang sa poetika. So ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang anyo ng panitikan na naglalarawan ng damdamin, karanasan, kaisipan, imahinasyon sa masining na paraan. Binubuo ito ng mga salita na maingat na pinili upang magkaroon ng sukat, tugma at ritmo. Ang istruktura ng tula ay tumutukoy sa kung paano ito binuo at inorganisa. Ang tula ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Una ay ang taludtod. Ito ang mga linya ng isang tula. Bawat linya ay may tiyak na bilang ng pantig. Saknong. Ito ay binubuo ng pangkat ng mga taludtod. Sukat. Tumutukoy ito sa mga bilang ng pantig sa bawat taludtod. Tugma. Ang pagkakatulad ng tunog sa dulo ng bawat taludtod. Tono. Ang damdamin o himig na nangingibabaw sa tula, maaring masaya, malungkot, seryoso o mapagbiro. Ano nga ba ang tayutay? So ang tayutay ay mga pahayag na naglalaman ng masining na paglalarawan na hindi literal na kahulugan upang mapalalim ang damdamin o kaisipan. Mga halimbawa ng tayutay. Una ay ang pagtutulad o simile. Paghahambing ng dalawang bagay gamit ang mga salitang tulad ng parang, kagaya ng, or animoy. Halimbawa, ang kanyang ngiti ay parang araw na nagbibigay liwanag. Pangalawa ay ang pagwawagis or metaphor, tuwirang paghahambing na hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng pagtutulad. Halimbawa, siya ang bituin ng aking buhay. Pangatlo ay ang pagmamalabis or hyperbole, eksaheradong pagpapahayag ng isang bagay. Halimbawa, kayang-kaya kong akitin ang buong mundo para sa iyo. Pang-apat ay ang pagsasatao or personifikasyon, pagbibigay buhay sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, ang mga bituin ay sumasayaw sa kalangitan. So ano nga ba ang idioma? Ang idioma ay mga pahayag na may ibang kahulugan kaysa sa literal na kahulugan nito. So narito ang mga halimbawa ng idioma. Una ay ang balat sibuyas o madaling masaktan o sensitibo. Pangalawa ay ang buhos ng ulan o malakas o walang patid na pag-ulan. Pangatlo ay itaga sa bato o tandaan o panatilihin sa isipang hindi mababago. So ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Ang nobela sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Ang kauna-unahang nobelang Pilipino ay Ninay ni Pedro Paterno noong 1885. Sumunod dito ang Nolimetang Here at El Filibusterismo ni Jose Rizal, na naging mahalagang bahagi ng kilusang propaganda. Paano sumulat ng nobela? So unay ang pumili ng paksa at tema. Tukuyin kung ano ang pangunahing ideya ng kwento. Pangalawa, lumikha ng mga tauhan. Gumawa ng mga karakter na may malinaw na layunin at personalidad. Pangatlo, itakda ang setting. Tukuyin kung saan at kailan magaganap ang kwento. Pang-apat, gumawa ng balangkas. Iayos ang mga kaganapan ayon sa pagkakasunod-sunod. Panglima, sumulat ng unang draft. Simula ng pagsulat ng hindi mo na iniisip ang mga pagkakamali. Pang-anim ay ang pag-e-edit or pagre-revise. Pagandahin at ayusin ang unang draft. At ang panghuli ay itaguyod ang tamang tono at estilo. Panatilihin ang pagkakaisa ng damdamin at paraan ng pagsulat. So ang kasaysayan ng dula sa Pilipinas. So ang dula sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila bilang bahagi ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng senakulo, komedya at moro-moro. Sa panahon ng Amerikano, isinilang ang mga modernong dula na tumatalakay sa mga suliraning panlipunan. Sa mga elemento ng dula, una ay ang tagpuan, lugar o panahon na pinangyarihan ng kwento. Pangalawa, tauhan, mga karakter na gumaganap sa dula. Pangatlo, dialogo, usapan ng mga tauhan. Pang-apat, banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Panglima, tema, paksang tinatalakay sa dula. Pang-anim, tensyon or conflict, suliranin or labanan ng mga tauhan. Pang-pito, wika at estilo, paraan ng pagpapahayag ng dialogo at naratibo. So ano nga bang spoken poetry? Ang spoken poetry ay isang uri ng pagtatanghal ng tula na binibigkas ng malakas, karaniwang may kasamang damdamin,
ekspresyon at kilos upang mapukaw ang damdamin ng tagapakinig. So ano nga ba ang comics? So ang comics ay isang anyo ng sining na nagkukwento sa pamamagitan ng mga larawan at teksto. Karaniwang makikita sa mga pahina ng aklat o magazine at ginagamitan ng mga speech bubble o caption. So ano nga ba ang poetika? Ang poetika ay ang pag-aaral ng mga prinsipyo at teorya ng panitikan, particular sa mga tula. Tinutukoy nito kung paano na isasagawa ang sining ng pagsusulat ng tula, kabilang ang mga elemento, struktura at estilo nito.